And all the time, God is good. Jesus Christ, Almighty God. sa Diyos ko ang pinakamataas na papuri. Amen. Bago po tayo magsimula sa pagbabahagi sa salita ng Diyos, habang po kanina ang mga kapatiran ay nagpatutuo, sapagkat normal na po sa church na mayroong mga testimony. Actually, ang Kilingan Church ay kakaiba sa mga church po ng aking pong dinadaanan. Sapagkat ang digmaan po sa lugar na ito ay hindi po pangkaraniwan. Tunay sapagkat bago tayo pinanganak ay meron na pong mga nauna sa ating mga tagapagturo. At meron na rin pong nauna sa ating nagsaliksik sa kasulatan. Amen. Ngunit marami pong hindi nakapagpatuloy sa mga sinasaliksik sa kasulatan. The reason why ang last days natin ay evil time. So tayong mga tinawag sa paglilingkod sa Diyos na kabilang po dito sa Kilingan Church. Una, nakita ko po yung panindigan ng ating Nanay Sani dito. At panindigan na Sister Claude. At panindigan ng ating mga kapatiran, Brother Noel, Tatay Lupi. At yung mga kapatiran natin na taga rito. At kasama po ang Office of the Bishop. Sapagkat itong ating pagdiriwang ngayon ay hindi po papuri para sa tao, kundi para sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang church, ang grupo, tungtunghayan natin sa panahon ni Propeta Moises. Mula sa Ehipto hanggang sa pagpasok sa Kanaan. Ang mga kasama ni Moises ay mga katimbang na mga nanindigan sa salita ng Diyos. Napasok nila ni Josue ang Kanaan. At si Josue at si Caleb po ay nanindigan sa instruction ng Diyos na ginamit ng kanyang propeta hanggat sa nakubkob nila ang kasaganaan sa Kanaan. Wala silang iba pong ginamit na puwersa kundi ang pagsunod nila sa instruction ng Diyos. At dito ko po nakita sa ating mga kapatiran dito sa Kilingan. At nakita ko po sa patuloy na pagsasaliksik sa kasulatan ng Diyos ang pagbuo ni Kristo ng kanyang mga apostol na ito po ay 12 lang. At kung tinignan po ang pag-aaral sa Biblia mula noon hanggang sa panahon natin, nangangailangan ang Diyos ng kanyang mga lingkod na mayroong panindigan sa kanyang salita. Amen. Tulad nung sinabi ng ating kapatid na muntik na siyang bumigay. Ngayon na siya natutong magmahal. Ngayon na siya natutong magpatawad. At alam ko, siguro dati ang kapatiran natin. At sabi nga niya, dito na niya nakita sa buong buhay niya na natuto siya tungkol sa Diyos. At lahat pong nagpatutuo kanina, tulad ko, tulad niyo na naglingkod sa Panginoon, napakahalaga na ikaw ay lingkod ng Diyos, nakita mo ang mga kapatiran na may ganong pasasalamat sa Diyos. Lalo, mas dapat ng mga lingkod ng Diyos ay manindigan at ipakita sa lahat ng tao na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may Diyos na nalang lahat ng bagay, na may Diyos na hayag sa kanyang larawan, na may Diyos na nagligtas sa atin mula sa kamatayan sa impyerno, na may Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman natin, na may Diyos na paglalakas sa ating mga kahinaan. Yes, hallelujah. Tinanong ni Sister kanina ang ating kapatid, anong hanap buhay mo, Nay? Nagtatanim lang, hindi akin ng lupa.
nakita natin ang problema ng family, napakahirap. At sa akin po, pwedeng sabihin ko sa aking sarili, bahala kayo sa buhay niyo. Bahala ako sa buhay ko. Hindi po ganun. Sapagkat pinatunayan po dito sa atin pong pagtitipon ngayon na ang Biblia ay nagsasabi ng buong katotohanan. Sa Lucas chapter 3, isummarize ko lang po bago natin puntuhan yung ilang napakahalagang regalo ng Diyos na binigay sa inyo at sa akin at maaaring hindi ito nakita ng mga tao. Ipinakita po na itong ating tagapagligtas mula nung pinanganak, nagsimula siyang magturo ng 30 taon. At doon din po nagsimula na siya ay binautismuhan. Pagkatapos ng 30 taon, nagsimula siya sa ministry. Tinapos niya ang kanyang ministeryo sa loob ng 3 taon at kalahati. Completely, he fulfilled all the words was written in the Bible from the Genesis to Revelation. Ngayon, itong death and resurrection ni Jesus Christ, itong kapanganakan niya, itong pagbuntis ni Mary in 9 months, lahat ng church ngayon ay kumikilala na si Kristo ang larawan, ang anak ng Diyos at nagligtas sa buong daigdig. Itong nagligtas sa atin sa buong daigdig, ipinakita ng Biblia na nung dumating si Gabriel in Lucas chapter 1 verse 26, iyon po ay ika-6 na buwan ng Gregorian calendar. Ang tanong, paano natin matutok ang eksaktong first month of the year sapagkat ang mundo nag-declare ng first month of the year, walang iba January. Ngunit ipinakita doon sa Lucas chapter 1 verse 26 na dumating si Gabriel sa buwan ng ika-6 na buwan. Nasa kalendaryo po natin ay merong buwan ng June. Tama po ba ako? Amen. June. At yung June na ito ay ika-6 na buwan sa Gregorian calendar. Tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ng anghel ng Diyos. Ibig sabihin, pag tinanggap ng babae ang binhi kung anong pitsa at anong buwan, next month yun po ang unang buwan niya. 6 months dumating si Gabriel, June, July isang buwan si Jesus sa tiyan ni Mary. So from July up to March, ang March po ay pinaka 9 months ni Jesus Christ na siya pong pinanganak ni Mary at lahat ng doktor sa buong daigdig under oath, ang bata ay kailangan maipanganak ng eksaktong 9 na buwan sapagkat kapag pinanganak ang bata ng 10 months, ang tawag niyan ay overdue. Kapag ang bata ay pinanganak ng below 9 months, ang tawag niyan ay premature. In other words, ang babae nag-represent ng church. At ang church, kapag hindi po tama ang bilang ng buwan at pitsa, maaaring premature at overdue ang understanding in every churches today. Amen. So, how can we celebrate into a perfect celebration sa panahon natin ngayon? Sapagkat ang umiira sa panahon ngayon kahirapan. Alam nyo, sa birthday nyo at birthday ko, bago natuklasan ko ang katotohanan, magkano ang handa natin sa tuwing birthday kahit wala tayong pera? Nangungutang pa nga tayo minsan dahil birthday natin. Amen. Amen.
Ngunit, titiyakin natin ang first month of the year sa original calendar. Okay, bago tayo pupunta dyan. Sa Exodus chapter 13 verse 4, tingnan natin po sa Exodus chapter 13 verse 4. Pakibasa po sa Tagalog. Dito po ang ating mababasa sa Exodo, Kabanata 13, talata 4. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Ang Abib po sa Hebrew calendar, sa mga hindi nakakaalam, yan po ay Hebrew calendar, ay tinawag siyang first month of the year. Ngayon, paano natin matuklasan ang first month of the year sa panahon po natin pag ginamit natin ang Gregorian calendar? Balikan natin. 9 months si Jesus Christ pinanganak sa buwan ng March base sa Lucas chapter 1 verse 26. Nang pinanganak si Kristo, ang first month of the year niya is April. Ang April ay first month of the year na siyang Abib or Nisan sa Hebrew calendar. So sa magkatuwid, yung pag-research po sa Scripture, sa Thomson Bible, makikita natin sa mga professor, alam nila po ito. Kaya po, may nagpayo sa amin, huwag kang mag-English sa bukid sapagkat ang taga-bukid walang alam sa English. Wala nang alam, hindi mo paturuan ng tama. Maraming karamihan po sa taga rito niloloko ng mga tagapagturo. Sabi ko, ang duty natin, kailangan turuan ang sino man. Para po alam nila ang katotohanan. Tulad dito, ang Abib or Nisan ay first month of the year sa Hebrew calendar. Ang April ay first month of the year sa Gregorian calendar sapagkat first month ni Jesus Christ after nung siya pinanganak. Ang tanong, Pastor, bakit 28 calendar? Tulad ngayon. Anyway, God bless sa mga nagdiriwang ng birthday from March 1 up to March 28. Sapagkat ang buwan po ng March ay buwan from March 1 up to March 28. Iyong kabuuan na yan, yan po ang kabuuan ng buwan na napabilang ang kaarawan ng Panginoon na siyang 9 months, na siyang tamang buwan sa isang bata mula sa tiyan ng kanang nanay hanggang sa may pamanak siya. Ngayon, itong binanggit ng Biblia po, mga kapatid kay Kristo, ang tanong, bakit wala tayong mga regalong bitbit? Bakit wala tayong mga regalo na magkakaroon ng exchanging gift in 2 years or 3 years? Sinabi ko po sa mga kapatiran, ang birthday ni Jesus Christ ay birthday din natin. Alam mo, nagtitinginan sila sa isa't isa. Paano? Merong pinanganak ng September, merong pinanganak ng January, katulad ko January 28, merong pinanganak ng February, merong pinanganak ng June, July. Paano? Lahat tayo maging March 28. Alam nyo, ang hirap gampanan at baguhin ang sistema na kinasanayan. Sapagkat sabihin ng iyong anak, Tay, birthday mo bukas. Sabihin ng pamangkin mo, Nay or pinsan, birthday mo sunod na linggo. Anong handa mo? Siyempre tayong mga Pilipino, medyo kahit mahirap, talagang sige lang nagsige, magpakitang gilas para lang talaga i-celebrate ang birthday. Makapaghanda lang. Tama ba to? Amen. Sinong nag-birthday sa inyo taon-taon?
Taas ang kamay. Siyempre taon-taon. Ngayon, dito po, mga kapatid kay Kristo, ipoprove natin sa Biblia sapagkat noong si Christ pinanganak, yung tatlong pantas hinahanap yung sanggol na ipapanganak ni Mary na siyang tagapagligtas ng buong daigdig. Noong nakita nila ang sanggol, may dala silang regalo. Yung isa ang regalo, ginto. Yung isa ang regalo, mira. Yung isa ang regalo ay Mangyan. talagang alam niya, ano? Incense. Ibinigay nila yon bilang regalo doon sa sanggol. Yung tatlo na yon, yan ang ministry ni Christ. Amen. Amen. Yung isa na yon, which is gold, may process siya that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Ibig sabihin, kapag binigay sa yung regalo na yon, kailangan mong i-recognize na gift ng Diyos sa iyo yan. Ingatan mo yon, ipamuhay mo yon, i-exercise mo yon, at enjoy mo ang gift na yun na mula sa Panginoon. Sometimes, sa time natin ngayon, hindi alam ng tao, gift pala ng Diyos yun. Meron pong binanggit sa Biblia. Okay. Okay, hingin natin ang pagbabasa kay Pastor Armando. Actually, ang daming gift kung tutuusin. Yung gift ni nanay, iba ang gift ni Sister Flor. Ilan tayo dito? More than 144,000. Yung dami na yon, may kanya-kanyang gift. Okay. Ngunit yung gift na ito, baliwala yon sapagkat yung gift na yan ay posibleng masipag kang maghanap buhay, masipag kang magtanim, masipag kang makikinig ng isyu, masipag kang makipagchismis, masipag kang maninira sa iyong kapwa. Gift din yun eh. But there is only one gift. Spiritually comes from God. Are we ready? Amen. Are we ready? Amen. Palampakan natin ng Diyos. Hallelujah. Okay. Simula tayo sa Romans chapter 12 verse 6 and 8. Romans chapter 12 verse 6. At yamang may mga kaloob na magkakaiba-iba ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula, ay manghula tayo ayon sa kasupatan ng ating pananampalataya. Amen. O kung ministeryo, ay gamitin natin sa ating sarili, sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang pagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay siyang magsaya. Tandaan nating mabuti kung sino ang nabilong sa ating may ganitong gift. Bawat gift dadaan sa matinding pagsubok. At bawat gift na hindi in-exercise ng tao, hindi niya ginagawa, magiging parusa sa kanya yan. Na ibig sabihin, yung gift na ito, pag dumaan ka sa matinding pagsubok na nasa iyo, at manatili yan at maipaglaban mo, yung gift na yan spiritually bigay sa iyo ng Diyos, hindi pwedeng agawin yan. Sapagkat yung gift na bigay ng tao, literal, pwedeng nakawin sa iyo. Pwedeng agawin sa iyo. Like this. Brother, tig 2 piraso tayo. Ngayon hindi alam ng isa, wala kong pakialam sa kanya, 4 sa akin. Maraming manggugulang sa panahon natin ngayon if we took literal gift. But if we took spiritual gift, ikaw ay makinabang yan
kasama ang iyong pamilya. Amen. Kaya po, kailangan kong ituro ang natutunan ko sa Diyos sapagkat ang makinabang nito ako. Pero kung kayo ay makikinig mula sa Diyos at isinabuhay nyo rin, kayo din ang makinabang nito, hindi ako. Ibig sabihin, itong gift na itong binigay ng Diyos, kung sino meron sa atin ngayon, nagpaliwanag din si Apostol Pedro tungkol dito. In chapter 4, verse 10 hanggang 11. First Peter, Pakibasa po sa Tagalog. First Peter, Amen. scroll 11. Ganito po ang ating mababasa. Na kung ang sinuman nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung sino man ay nangangasiwa, ay gaya ng nakalakasang ibinigay ng Diyos, Amen. upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay, Yes. sa pamamagitan ni Jesus, na siya kanya'y kaluhalhatian at ang paghahari magpakailanman. Now, Siya na. in how many pastors today? In every churches. In how many board of trustee? In every churches. Kapag ikaw ay board of trustee, kapag ikaw ay merong tasking or ministry inside of the church, your duty is to give honor and glory unto the Lord. You must stop kung anong bagay na pinatitigil sa iyo ng Panginoon. Because you receive a gift comes from God. Huwag nating bigyan ng pag-alinlangan yung gift na binigay sa atin ng Diyos sapagkat ang nagbigay niyan ay may likha ng langit at ng lupa. Ang buhay natin sa daigdig na ito, minsan lang tayo humihinga at kumakain. One day, hindi na kailanman mangyayari sa atin yan. Kailangan, ang ipinakita dito sa Biblia ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo hanggang sa panahon ni Apostol Pedro, ipinakita po dito sa Scripture, napakalinaw. Sa English Bible, balikan mo, Pastor. Chapter 11. 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. Oracles Of God. of God. If any man minister, let him do as it of the ability which God giveth. What is the ability of our God through Jesus Christ? Amen. The ability of our Lord Jesus Christ is to save and to redeem. Amen. Iligtas ako, iligtas ang buong daigdig, iligtas ang mga taong nabaon sa kahirapan, iligtas ang church na ito sapagkat tinakbuhan ng maraming pong manggagawa ang church na ito. Ang tanong, bakit kaya nilayasan ito? Amen. Ngayon kung may lobo dito, dapat ang lobo ang tatakbo. Hindi ang mga lingkod ng Diyos ang tatakbo. Amen. 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 Ano bang klaseng ugali ng lobo meron dito? Bakit tinakbuhan ito? Alam niyo mga kapatid kay Kristo, the only mechanism in every doctrine inside of the church is to know what is the perfect birth of our Lord Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Mag-aral ka kung saan makarating. Pananampalataya, Godhead, Covenant. Sumigaw man tayo ng Amen. Napakarami. Kung hindi alam ng tao ang perfect birth ni Jesus Christ, it is nothing. You know why? Doon ako binago. At alam ko doon din kayo binago. Si Apostol Pablo ay berdugo na tao. Binago ng Diyos. Tingnan nyo yung katabi nyo. Itong sa katabi ko, ilang babae ang pinaiyak nito. Itong sa kahanan ko, ilang pastor ang pinatakbo nito. Yung kanilang women natin, ilang tinahit yan para mapurihan ang Diyos. Ilang mga kapatiran natin nandito. Dati, pag umaatin po, ang bihis, kung anong bihis sa gubat, ganun din ang bihis sa church. Pero ngayon, nakikita ko po, gumagwapa na kayo. Amen. Sinong pinagandahan nyo? Lord. Walang iba ang may likha ng langit at ng lupa. Amen.
Now, dito po sa gift na ito, ipinakita po sa Biblia, sa sulat ni Apostol Pablo in chapter 12, verse 4 hanggang 11. Romans. Sa aklat po ng unang Korinto, Okay. chapter 12, verse 4 hanggang 11. Ito po ang ating mababa. Aklat ng Korinto, unang Korinto, kabanata 12. Okay, pakinggan po natin yung mga regalo na ito ng Diyos. Mula tayo sa talata 4 hanggang 11. Ganito po ang mababasa. Ngayon may iba't ibang kaloob. Datapwat iisang Espiritu. At may iba't ibang pangangasiwa. Datapwat iisang Panginoon. 6. At may iba't ibang paggawa. Datapwat iisang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay sa lahat. Alam nyo, mga kapatid kay Kristo, tayo matured na. Ang sabi ng Biblia, iba't iba ang kaloob pero iisa ang Panginoon. Amen. Actually, in more than how many thousands of churches today, baliktad ang nangyari. Iisa ang Panginoon, iba't ibang hangarin. Amen. Amen. Ano nangyari sa buhay natin ngayon na minanan natin ang kahirapan ito? Hindi dahil sa magulang natin na mahirap. Hindi dahil tamad tayo, hindi po. Dahil mali ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Mali ang ating pamumuhay laban sa Diyos. Amen. Ipinakita dito, kaya po may aral na tinatawag na born again. Sabi ko, hindi born again ang tawag sa atin. Christ believers. Kasi po, ang born again movements, ang organizer dyan, walang iba si Chong Ching Pai ng Inchik. Ngayon, maraming mga born again na nagpaturing na born again, umiinom, nagsusugan, nanigarilyo, may babae, pastor born again, dalawang asawa, pastor born again, girlfriend yung secretary, pastor born again, nagtuturo na bawal ang Diyos-Diyosan, ngunit lahat ng pera sa church kinukurap. Tingnan niyo po, ang problemang malaki. Tingnan niyo. Ipinakita po dito sa scripture, kung sinong may gift, may kaloob sa atin ngayon. Kung nagwalis ka dyan, naglinis ka ng church, nagtanggal ka ng mga anay dyan, kung hindi kaloob ni nanay, kung kaloob mo, di gawin mo. Hindi kaloob ni Brad Noel, kung sinong sa ating may kaloob, kung nakita natin, gawin natin. Amen. Amen. Exercise our duty unto the Lord. Alam nyo, itong ating sister last week, sabi ko, sister, mag-MC ka. Wala siyang sinabing, ayun, pastor, bago pa lang ako, hindi ko kaya. Tumayo siya dito, nakalimutan ni Pastor Armando na siya yung MC. Nag-meeting kami. Sabi ko, salamat sa Panginoon dahil yung sister natin hindi natisod. Sapagkat sampal sa kanya yon. Ngunit nakita ko po ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na hindi niya ininda yung sitwasyon na yon. Sapagkat kung iba-iba po, pag pinagsabihan ka, pinagsalitaan ka, at binigyan ka ng tasking at hindi ginampanan mo, at iba ang gumanap, maaaring mapipikon ka, maaaring manghina ka, maaaring sabihin mo, ayaw ko nang mag-serve dyan sa church na yan. Alam nyo, kahit anong lipat natin ng mga churches, kapag yung gift ng Panginoon hindi nirecognize ng isang tao, sapagkat ang tao ngayon kapag kinokorek, ayaw magpakorek ng tao. Amen. Amen. Sinong nag-correct kay Apostol Pablo para tumino? Di ba si Jesus? Amen. Sinong nag-correct sa inyo sa atin para tumino sa paglilingkod sa Diyos? Di ba ang Diyos? Yes, Christ. Sinong nagbago sa buhay natin? Di ba ang Diyos? Amen.
Dito po, makikita natin doon sa binasa na scripture kanina, pakituloy sa verse 7, Pastor, ng 1 Corinthians. Verse 7. Datapwat sa bawat isa Amen. ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu Yes. upang pakinabangan naman. Ngayon, bawat isa, mahayag ang Diyos, ang Espiritu Santo sa bawat isa. Bakit kailangan mahayag? Para pakinabangan naman. Amen. Pag ako ay kinurik ng tao o ng sino man sa mali ko, salamat sa Diyos para mapakinabangan ako. Amen. Amen. Pag iniwan ko ang lugar na ito, wala akong pakinabang sa Diyos. Sapagkat kapag ang isang ministeryo na hindi mapagtagumpayan ng isang lingkod ng Diyos, wala ka nang ibang hihintayin pa na provision na ibigay ng Diyos sa iyo. Sapagkat once na ikaw ay binigo mo ang Diyos doon sa tungkulin na binigay sa iyo, wala na pong second time. Kaya ang sabi po, i-grab mo na yung opportunity na binigay sa iyo ng Panginoon. Tigawalis ka sa church, tigalinis ka, i-give ka ng tubig, tiga-plansya ka, tiga-tahi ka, tiga-bigay ka ng pagkain, tiga-ayos ka. That is your duty unto the Lord. And that is your gift. Amen. Amen. Hindi pwede in 5 years, in 10 years, mabubutas lang ang upuan sa pagkikinig na wala ang pagkilos. In 30 years sa buhay ni Christ, nag-ministry siya 3.5 para iligtas ang buong daigdig. After 3 days and 3 nights na buhay ng ating Panginoon. Ang tanong, sino ang nag-birthday sa Biblia na dalawang klaseng birthday lang? Nag-birthday si Paraon. Tinawag ni Paraon ang kanyang mga captain, mga leaders. Hinainan niya ng isang handa na talagang sagana. Si Paraon po ay hindi ino-honor ang pagiging Paraon ni Paraon. Ngunit gumastos siya ng hundreds and thousands sa preparation ng kanyang celebration sa birthday. Si Herodes gumastos din po ng napakalaking gastos para sa kanyang birthday. Ngunit hindi na abot ni Herodes ang ibig mangyari sa kanyang buhay na mula sa Diyos. Si Herodes buhay palang inuod ang kanyang katawan. Ibig sabihin, ang 28th calendar na atin pong sineselebrate ngayon, nasaan galing? Doon po nagsimula sa Exodus chapter 12. Doon sa Exodus chapter 12, nais ko lang i-summarize sa inyo. Pinakuha si Moises ng kordero sa ikasampung araw sa first month of the year. At ang sabi ng Diyos, alagaan nyo ng 4 na araw. Patayin nyo ang kordero sa paglubog ng araw. So doon pa lang po sa first month of the year. Okay? Na siya ding first month of the year ni Jesus Christ sa Gregorian calendar na yung pizza sa ikasampu sapagkat sa kanya na uwi ang kautusan which is 10 Commandments na hindi natin masunod. Therefore, ang kordero na 1 taon kailangan patayin para i-save ang buong daigdig. Mahalaga bang kaligtasan? Amen. Okay. Pagdating ng 14th day, after ng 4 days na ilagaan ang kordero, pinatay ang kordero. Tingnan niyo po ha. Si Jesus Christ nagkaroon ng covenant kasama ang mga apostol, Last Supper, sa Pizza 14, sa Matthew chapter 26, mababasa niyo yan. Ngayon, yung bilang na yan na 14, sa time natin as a Gentile before, and every first month of the year, mag-celebrate tayo ng Passover, 14 din,
yung 14th ni Christ at yung 14th natin, 14 plus 14 equals 28. Ibig sabihin, ang perfect calendar ng Diyos through Jesus Christ is from the date 1 up to the date 28. Pastor, paano yan may pinanganak ng 30, 29, 30, 31? Pastor, yan ang birth certificate nila. Huwag niyong baguhin yun. Amen. Sino may birth certificate sa atin? Sino wala? Ha? Alam niyo, mga kapatid kay Kristo, pwede ka mag-celebrate ng 29, 30, and 31. Pero hindi nakabase kay Christ yan, kundi kay Herodes at saka kay Paraon. Amen. Now, kapag meron kang gift, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro, ibig sabihin, tumanggap na tayo ng regalo. Hindi ka na lasinggo, hindi ka na mabisyo, hindi ka na lumalakad ayon sa takbo ng sanlibutan tulad ng ating sister, dating manager ng beer house. Ngayon, hindi na. Ibig sabihin, ba't hindi mo nagawa sapagkat tumanggap ka na ng gift mula sa Panginoon? In other words, ang birthday ni Christ, okay, na tumanggap din siya ng gift mula sa mga pantas, na ikaw ngayon na binago, binigyan ka ng gift ngayon, ibig sabihin, ang birthday ni Christ at birthday mo, spiritual gift, lahat tayo ay magbe-birthday kasama ang birthday ng ating Savior. Paano, Pastor, yung 29, 30, and 31? Pwede kang mag-celebrate dahil yan ang birthday mo sa sanlibutan. Pero hindi mo kasama ang celebration ng Jesus Christ. In other words, hindi po sagrado ang celebration ng isang tao kung taliwas sa celebration ng ating Savior. Amen. Now, saan naka-design ang 29, 30, and 31? Alam niyo po, yung 3 araw na yan, 3 araw at 3 gabi. Yung 3 araw at 3 gabi, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. In other words, ang celebration from 29, 30, and 31, celebration ni Herodes, celebration ni Paraon. Ibig sabihin, kapag meron nag-celebrate ngayon ng 29, 30, and 31, muli nilang pinatay ang ating Savior. He or they are a modern Jew or scribe and Pharisee who crucify against spiritual sa ating Savior. Ngayon, ang gift na literal, iba yung gift na sinasabi ni Nanay Tilma, si Brother Noel pinabili ng cake, kaya lang Jollibee ang binili. Goldilocks ang binili, pero cake pa rin. That is a literal gift. But how about the spiritual gift? Hindi mo makikita yon, ang spiritual gift. Ngayon, tunguhin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Okay. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11. 11 tayo. At pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol. Yes. At ang mga iba ay propeta. At ang mga iba ay ebanghelista. Yes. At ang mga iba ay pastor at mga guro. Ngayon, ang propeta sa physical tapos na. Ang mga apostol sa physical ay tapos na. Ngunit buhay sila sa espiritu. Amen. Pagdating sa church, sa 1 Peter chapter 2 verse 25, ang binigyan ng authority para i-handle ang church is pastor and bishop. Amen. Basahin natin.
At ang klaseng bishop na ito na binigay ng Diyos in Acts chapter 20 verse 8 ay tayo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapag ang isang bishop ay tayo ng Espiritu, magsasabi ng totoo yan. Iko-correct ang bawat mali natin. Ituturo sa atin, brother, sister, yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, huwag mong itapon. Kailangan gamitin mo yan. Ipagmalaki mo yan na bigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi kayang ibigay ng sino mang tao yan, pero kayang ibigay sa atin ng Diyos. Amen. Alam nyo, kahit maghiga ka pa ng 10 sakong bigas sa iyong bahay, maghiga ka ng maraming pera sa inyong bahay, pero kung wala kang gift mula sa Panginoon, hindi ka masaya. Ngayon po, Hindi masaya. itong ginawa ng Diyos ngayon, ang mag-rule inside of the church, walang iba, ay bishop na tayo sa Espiritu. Alam niyo, ayaw nila ang bishop na tayo sa Espiritu. Dahil maraming pastor ngayon hindi talaga pastor. Galit sila, ayaw nila. At napatunayan ko in 45 years, sabi ng isang taong kausap natin, na minsan nilusob tayo dito. Pero hindi ko nakita sa kanya ang 45 years. Mas nakita ko pa ang kaloob ng ating kapatid dito na si Sister Tilma, ibang mga kapatiran, Sister Jessica, Sister Merly. Lahat kayo dito nakikita ko sa inyo na kahit sa simpleng galaw at ngiti ninyo at pagdalo sa gawain ng Panginoon, yan ang pasimulang nakikita ko na patitibayin kayo ng Diyos. Yan ang pasimula. Ang sabi na Nanay Tilma, alam mo si Nanay Tilma, hindi to chismis, sarap-harapan eh. Akala ko si Nanay Tilma, isang babaeng mahiyain at hindi nagsasalita. Last time nag-meeting tayo, sabi niya, meron akong box dyan, meron akong yellow dyan, meron. Sabi ko, anong meron sa sister na ito? Minsan sinabihan siya, huwag ka nang matin. Kapagkat nagkasakit ka lang. Ngayon, hindi ko na in-expect magpatuloy ito. Ngunit ang iniisip ko, ang kalooban ng Diyos, ang masunod, hindi ang kalooban ng tao. Sa mga kapatid natin, dumanas ng pagsubok, ilan sa inyo? Mga kapatid sa pananampalataya, sa Bagong Silang, Office of the Bishop, maraming problemang dinaanan ang bawat isa. Actually, yung isang sister natin, Sister Mila, ang sabi ng doktor, 28, hindi ka pwedeng hindi mag-report sapagkat operahan ang iyong mata at linisin ang iyong mata at check up ang iyong mata. Nagpaalam sa akin. Sabi ko, okay lang sapagkat schedule mo yan. Pero sabi ko, hilingin mo pa rin sa Panginoon kung talagang kalooban ng Diyos ang masunod. Alam nyo, ang sabi ng doktor, April na lang po, I think is April 4, ang schedule ng kanyang check-up. Kaya nakasama siya na yan. At nung nakasama siya kanina, medyo madilim pa ang dating namin. Alam nyo, muntik masumsum ang mukha niya dyan sa gate. Inisip niya, nawala ng baitang. Paghakbang niya nga may malalim, nakita ko po talaga ang mukha niya talaga papuntang simento. Pero sa tulong ng Diyos, hindi talaga umabot ang kanyang mukha. May kunting gas-gas lang ang kanyang tuhod. Minsan nabiro man natin, kinukumusta lang itong ating sister. Bakit mo? 17 pastor ang tumakbo sa lugar na to. Anong klaseng labanan ang mayroon dito? Amen. Sabi ko kay Sister Mila kanina, patingin nga sa sugat. Nakita ko po yung gas-gas. Last week, pumunta kami dito. Muntik akong ikaladkad ng kotse. Si Pastor Armando, sa mga nagdaang buwan, muntik kasing kaladkarin ng sasakyan sa pagbabiyahe namin parikot paroon. Pero hindi inalis sa amin ng Diyos yung kagalakang kasama kayo sapagkat sa lugar na ito, actually, mula dito hanggang San Isidro, sa inyo ko lang kay nanay, sa inyo ko lang nakikita
ang paninindigan na wala kayong pakialam. Pastor ka man, kung sino ka. Basta sabi ni nanay, basta ito ako nabubuhay. Diyos ang nagbigay sa akin ng buhay, nagkaedad ako, hindi nagkasakit. Ganon ang kaisipan dapat, mga kapatid. Huwag mong isipin ang araw ng bukas, ang problema na iniisip mo. Huwag mong isipin yun. Ang isipin mo paano mo magbigyan ng kaluwatian ng Diyos doon sa gift na ibinibigay sa iyo. Huwag mong sayangin yun. Amen. Now, how can we prove to those individual today na tumanggap ng gift na sila lang ang may karapatang magbigay ng glory sa Panginoon? Puprove natin? Amen. Okay. Romans chapter 8, verse 18. Romans 8:18. Amen. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito, hindi karapat-dapat na itumpa sa kaluwalhatiang Yes. mahahayag sa atin. Are we ready? Ang pinag-uusapan sa paglilingkod sa Diyos, yung bigay sa iyo at sa akin na kaloob mula sa Panginoon. Hindi pinag-usapan yung trabaho, kahirapan, at profesyon ng isang tao, at gumawa ka ng mga bagay na laban sa Diyos. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid kay Kristo, base sa Scripture. Sa English Bible, Pastor, pakibasa. For I reckon that the suffering of this present time Yes. are not worthy to become compared Yes. with the glory which shall be revealed in us. Ano bang suffering sa ating bansa ngayon? Suffering sa politika. Suffering sa kahirapan. Suffering kung paano tumulong. Suffering kung paano luwalhatiin ng Diyos. Suffering kung paano paglingkuran ng Diyos. Suffering kung paano po i-celebrate ang tamang celebration. Suffering kung paano ka maghanda sa panahon ngayon. Suffering sa mga bagay na ito ang inuuna ng sanlibutan. Subalit sabi ng Scripture, ang gift na bigay ng Diyos sa isang tao, hindi pwedeng pantayan o maitumbasan ng anuman. Amen. To those billionaire today, kung sino at gaano karami ang kanyang yaman, sa kaluwalhatiang ibigay sa inyo at sa akin ng Diyos, hindi pwedeng ipantay yun. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng umiyak dahil wala tayong pera. Hindi tayo pwedeng malungkot dahil wala tayong bayad. Sabi nga ni Tatay Lobby, ang kanyang anak inoperahan at sa tulong ng Diyos parang nag-alibay lang at naglakad na sa tulong ng Panginoon. Sabi ko, Brad, bibihira ang makalagpas sa ganong karamdaman pag naoperahan. Karamihan, naka-straight ang paa. Ibig sabihin, pinakita ng Diyos, hindi lang sa akin, hindi lang sa inyo, pati sa ating kapatid na si Brother Lobby, na ang Diyos na kanyang pinaglingkuran, na ang mga kapatiran na kasama sa paglilingkod sa Diyos ay tama ang paglilingkod, tama ang pag-celebrate, tama ang regalo na binigay sa kanila ng Diyos, at tama po ang pagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At ang araw na ito, hindi parangal para sa akin. Tayong lahat ngayon ay magparangal sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa na ipinanganak ng eksaktong 9 months. Ngayon, itong mga bagay na ito na bigay ng Diyos, walang pwedeng ipantay sa daigdig na ito. Kaya po, ang tanong natin, kapag ang aral ng Diyos ay hindi masunod, kapag ang celebration po sa gawain ng paglilingkod ay hindi may tugma sa tama, at nagpatuloy ang maraming churches ngayon, at dumami ang nilibing sa mga sementeryo, at dumami ang mga sakit sa iba't ibang hospital sa Metro Manila, alam nyo ang tawag ko dyan, spiritual suicide. Alam nyo, pag nag-suicide ang pastor, huwag niyong sundan. Ano bang ibig sabihin ng suicide? Di ba pagpakamatay? Kamatay. Now, we have Constitution sa Ligang Batas. How many thousands of lawyers today
from the Supreme Court down to the lower court. Ang daming abogado, ang daming justices. Ngunit makikita nyo po ang takbo ng iba't ibang bansa, maging ang bansa natin, maraming mga abogado na hindi sinusunod yung due process of law. Alam natin yun? Alam natin lahat yun? Hindi. Kung sabi ng batas, a person shall not deprive liberty, property, without due process of law. Saan natin makita yon? Article 3, Bill of Rights, Section 1. Bakit hindi na-apply? Kawawa tayong mga walang pinag-aralan. Pagdating sa church, ano ang mga order sa loob ng church? You have a board of trustee. You have a chairman of the board. You have a committee. Dapat mag-function. Ang nangyari ngayon po sa mga churches, ang pastor ay board of trustee, ang pastor ay chairman of the board, ang pastor ay overall, ang pastor, kanya na lahat po, ang ministry na yan. Hindi po ganun. Make it orderly and decently. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Ngayon, dito po pinakita sa ating panahon. Sinong magsasalita sa ating panahon? Walang iba yung mga taong tumanggap ng regalo mula sa Diyos. At yung regalo na ito ay iniingatan. Na habang iniingatan ng tao, ng mga lingkod ng Diyos, binibigyan niya ng eternal glory ang Diyos. Na habang naglalaba ka, habang nagtatrabaho ka, habang naglilinis ka sa bahay mo, at iniingatan mo yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi lang ibibigay sa isang tao kapag nagbihis ka at nagpaganda, kundi kahit saan kang lugar, kahit natutulog ka, kahit kumakain ka, kahit saan ka pumupunta, ang glory ng Diyos hindi babawiin sa iyo. Ngayon, ipinakita po dito sa Scripture na hindi pwedeng pantayan ang kaluwalhatian ng Diyos pagbigay sa iyo. Sabi ng ating kapatid, hindi ko kaya, wala akong alam yan. Pero sabi ko, ipopromote ito ng Diyos. At ayaw kong sabihin ng ibang promotion bigay sa kanya ng Diyos sapagkat surprise. Pero alam ko, bibigay siya ng Diyos yung promotion ng Panginoon. At ang sabi ko nga, yung regalo ng tatlong pantas na yon nung pinanganak ang Panginoon, I believe 100% and we believe yung regalo na yan ay siya yung regalo sa atin. Amen. Handa na ba tayo sa regalong ibigay ng Diyos sa atin? Handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Ngayon po sa ating pansamantalang pagtatapos, sapagkat maikli lang po ang pagtuturo natin. Itong celebration natin mula sa Diyos, ang birthday ng Panginoon, birthday mo rin at birthday ko. Amen. Bakit tayo sasabay sa birthday ng Panginoon? Dahil ang Panginoon ko, yung larawan ng Diyos, ang sabi niya, based on the Scripture, ang pagkain ko ay upang gawin ang kalooban ng Ama. Ang gawa ko hindi akin, kundi mula sa Ama. Ibig sabihin, tumanggap siya ng gift mula sa Almighty God bilang larawan ng Diyos. At itong larawan ng Diyos, naging Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos ni Kristo ay manahan sa katawang may kamatayan. At kapag manahan sa isang katawang may kamatayan, magbibigay buhay. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng gift. Pag binigyan ka ng gift, bigyan mo ng kaluwalhatian ang Diyos. Tigil ka na sa lahat ng bisyo. Tigil ka na sa lahat ng bagay na laban sa Diyos.
Ngayon, yung ginastos ko, ginastos nyo, ginastos natin. Simula pa lang ito, darating ang araw, gagastos na tayo sa celebration, 1 million, 2 million, and 3 million. Sapagkat yung glory na binigay ng Diyos, those individual na tumanggap ng gift sa Panginoon, hindi lang sa kilingan na luwalhatiin ng Panginoon, kundi local, international. Kaya po, ang strictness ng body, hindi galing sa amin, galing sa Diyos. Ako at kayo ay may ganong pag-iingat sapagkat kayo at ako may gift mula sa Panginoon. Yung gift na ito na tinanggap natin sa Panginoon, ang purpose nito ay mabigyan siya ng papuri, pagluwalhati sa dakila at banal niyang pangalan. And God bless and happy birthday to everyone. To God be the glory. Good.